Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Ano nga ba ang kaya mong gawin para sa pag-ibig? Ang sabi nila, bulag daw ang mga umiibig. Dahil ang kapangitan na nakikita ng iba ay hindi nakikita ng taong umiibig. Ang pulang bandila sa taong mahal niya ay berde sa kanilang paningin. Bakit nga ba nawawalan tayo ng pakialam kahit alam nating mali na nang dahil sa pagmamahal? Sa mundong puno ng pagkakaiba-iba, ano ang kaya mong gawin para sa pag-ibig? Kapag mahal mo, tatanggapin mo. At kapag mahal mo, kahit buhay mo pa ang nakataya, ay ipaglalaban mo siya. Tiyanakol. Sa ngalan ng pag-ibig, ano nga ba ang kaya mong gawin? Ibinaba ni Daddy ang dyaryo sa hapag, kasunod ng malalim nitong pagbuga ng hangin. Kumunot ang aking noo sa oras na hilahin ko ang upuan para saluhan siya sa almusal. Pumasok si Mami sa kusina at inihain ang ilan pang pagkain. Kasunod niya ay ang ilan naming kasambahay na tinulungan si Mami sa paghahain. Manang, sumabay na kayo sa amin. Pahayag ko at malawak ng ngiti kila Manang. Sige lang, Emerald. Kakayari lang din namin mag-almusal. Tugon niya at marahang pinadaanan ng kanyang mga daliri ang mahaba at malambot kong buhok. Panibagong krimen na naman. Ani Daddy at problemado. Dumako ang mga mata ko sa dyaryo at doy. Mabilis na nanlaki ang mga mata ko sa oras na mapagtanto ko ang balitang nakasulat doon. Dad, sa kumpanya nagtatrabaho ito, hindi ba? Gulat kong tanong. Bumaling ako kay Mami at walang bakas ng gulat sa kanyang muka. Tila ba ay alam na nito ang tungkol doon. Oh, si Edward. Bumiyahe siya para sa isang business with client. Sino ba naman ang mag-aakala na hindi na siya makakabalik? Napailing si Daddy. Kilala ko si Kuya Edward. Halo siya ng kanang kamay ni Daddy. Madalas din siya rito sa bahay at palaging business ang pinag-uusapan nila ni Daddy. Hindi ako makapaniwala na sa isang kisap mata lamang ay natapos ang buhay nito sa brutal na kamatayan. Hindi ito magagawa ng normal na tao. Komento ko habang binabasa ang nakaulat sa dyaryo. Yan din ang malaking palaisipan sa amin. Karumal-dumal naman ang pagkamatay ni Edward. Hindi kayang gawin ito ng isang normal na tao. Pahayag ni Mami. Sino nga ang papatay kung hindi tao? Alam mo namang aswang o bambira. Kwento ni Daddy at napailing. Parang pinipiga ang puso ko sa nangyayaring iyon kay Kuya Edward. Masyado siyang mabait at mabuting tao para danasin ang ganitong klaseng kamatayan. Sasagutin natin ang lahat ng kailangan para sa burol. Magbibigay din ako sa pamilya ni Edward. Hindi na siya iba sa atin. Para ko na ring anak ang batang iyon. Kaya nasasaktan ang loob ko sa sinapit niya. Saad ni Daddy. Ramdam na ramdam ko ang bigat nitong dala sa biglaang pagkamatay ni Kuya Edward. Sige na, Emerald. Kumain ka na at nang maihatid ka na. Sumabay ka na sa daddy mo. Wika naman ni Mami. Pagkayari nga naming mag-almusal ay idinaan na rin ako ng driver namin sa school bago sila dumiretso sa aming kumpanya. Isang arkitekto si Daddy. Meron kaming firm na pagmamayari.
Habang si Mami naman ay isang designer na mayroon din itong sariling kumpanya. Emerald, Malakas na tawag ni Ina nang matanaw pa lang ako nito sa may pintuan ng aming classroom. Agad akong nagmarcha papalapit sa mga kaibigan ko na kay aga-aga ay nakaikot na agad. Tila ba ay may pinag-uusapan na naman. narinig namin ang balita. Kilala mo iyon, hindi pa? Tanong ni Ina. Ang tinutukoy nito si Kuya Edward. Madalas ka rin ihatid noon dito, di ba? Dagdag ni Diana. Bumuga ako ng hangin at naupo sa upuan ko sa pangatlong linya. Oo. Ngayong umaga ko lang din nalaman. Baka dumiretso rin si Daddy sa bahay nila. Sasagutin namin ang lahat ng kailangan para sa burol ni Kuya Edward. Paliwanag ko sa kanila. Alam nyo, hindi yan ang unang beses na may nangyaring ganyang krimen. Saad ni Melody sa amin. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Maraming ganyang case. Ang sabi ng iba, aswang. Ang iba naman, vampira raw. Balita ko kasi ay palaging may kagat sa liig ang mga biktima at halos wala raw dugong matira sa mga bangkay. Bukod sa wala rin pati ang mga lamang loob nila. Kwento niya sa amin. Isang pulis ang tatay ni Melody. Kaya kahit papano ay mahirap na hindi siya paniwalaan. Pero hindi ba? At parang napakahirap naman ngang paniwalaan na maaaring ang nasa likod ng karumal-dumal na pangyaring ito ay mga aswang o vampira. Tsaka until now, wala namang nahuhuling may sala. Komento ni Diana. Ayan na si Miss Cruz. Sigaw ng isa naming kaklase. Kaya naman mabilis kaming nagsiupo sa kanya-kanya naming mga upuan. May kasama si Miss Cruz na lalaki. Mukhang bago. Bulong ng kaibigan sa akin, nakatabi ko sa upuan. Kumunot lang ang noo ko at hindi na nakapagtanong nang pumasok na si Miss Cruz. Good morning, class. Bati nito sa buong klase. Good morning, Miss Cruz. Bati naming lahat at sabay-sabay na tumayo bilang pagbibigay respeto. We have a transfer at dito siya inilagay sa section ninyo. Saad ni Miss Cruz at tumanaw sa labas ng pinto. And introduce yourself. Utos ni Miss Cruz bago pumasok ang isang lalaki. Napukaw nito ang aking mga mata sa oras na pumasok siya sa klase at tumayo sa aming harapan katabi si Miss Cruz. Nagsimulang magbulungan ang mga kaklase ko. Ang gwapo niya. May lahi kaya siya? Maputi ito at akala mo ay gatas ang balat. Kulay brown din ang mga mata nito. Maganda ang mga mata. Matangos ang ilong at mapula ang mga labi. May pagkamaskulado rin ang pangangatawan nito. Nagulat ako nang madako ang mga mata nito sa akin sa oras na iyon. Go on. Ani Miss Cruz sa kanyang tabi. Good morning. Malamig niyang saad. Parang ang mata nito ay parang yelo. I'm Damon Monteverde. Tipid niyang pakilala. Tahimik kaming lahat. Nakatingin pa rin kami sa kanya at naghihintay ng idadagdag nito sa kanyang pagpapakilala. Ngunit ilang segundo pa ay hindi na ito nagsalita. Nagtama muli ang aming mga mata. Napagtanto kong wala na siyang balak dagdagan pa ang pakilala niya sa kanyang sarili. Is that all? Tanong ni Miss Cruz. Marahan lang siyang tumango kay Miss Cruz. Alright,
You can sit now beside him. Huminto si Miss Cross at luminga ng mga mata sa amin. Nahinto ang kanyang mga mata sa akin, kaya naman nakaramdam ako ng matinding kaba. It's either papalipatin niya ako ng upuan o itatabi niya si Damon sa akin. Emerald, since you are the class president, you should guide Damon around. So Tricia, can you please find another set? Para mas magabayan ni Emerald si Damon. Utos ni Miss Cross sa akin at kay Tricia. Swerte mo, girl. Bulong ni Tricia at hindi may tago ang mapaglaro niyang ngisi. Samantalang ako ay halos pigilan na si Tricia sa pag-alis. Sa hindi malamang dahilan na hindi ako komportable sa bagong salta sa seksyon namin. Sa kabilang banda ay pinagsisihan kong ako ang naging class president. Wala naman akong nagawa ng umalis at lumipat na si Tricia habang si Damon ay naupo sa aking tabi. Nagtama muli ang aming mga mata. Napakablangko lang ng kanyang mga tingin. Agad naman akong nag-iwas ng tingin na tumarating ng normal nang tabihan ako nito. Emerald, tawag ni Miss Cross sa akin nang i-dismiss na niya kami at pwede nang mag-break. Yes, Miss Cross? Tanong ko. Pwede mo bang samahan mo na si Damon? Wala siyang kaibigan. The school was also asked by his family na magkaroon sana siya ng isang makakasama. Pahayag ni Miss Cross. Agad namang nabaling ang mga mata ko kay Damon nang paalis na rin sa classroom. I will give you incentives sa lahat ng subjects, ani Miss Cross. Alam na alam talaga nito kung paano ako kuhanin. Sige po, Miss Cross. I will do my best. Ani ko, bago mabilis na tumakbo sa labas para mahabol si Damon na nakalabas na sa classroom. Damon! Tawag ko at hinila ang bag nito. Agad naman siyang huminto at blanko ulit akong tinignan. Sa buong buhay ko ay ngayon pa lang yata ako nakakilala ng isang taong walang kahit na anong emosyon. Akala mo ay isang blankong papel si Damon. Wala talagang emosyon. Inutusan ako ni Miss Cross na samahan ka. Ani ko at matipid na ngumiti sa kanya. I'm fine. Huwag mo silang sundin. Ani at nagpatuloy ulit sa paglalakad. Kaya agad ko naman siyang sinabayan. Hindi pwede. Makakatanggap ako ng incentives kapag sinunod ko sila. Besides, sasamahan lang naman kita kahit saan. Dito lang naman sa school eh. Ani ko at sinabayan pa rin siya sa paglalakad. Pansin na pansin ko kung paano siyang pagtinginan ng mga kapwa namin estudyante. Kulang na nga lang ay maglupasay ang ilan sa harapan niya. Pwede mo kong samahan sa ibang bagay. Pero ngayon, may kasama naman akong kumain. My cousins are also transferring here. Pahayag niya. Kahit yata ang boses nito ay gwapo. Walang rason para hindi siya magustuhan ng kahit na sinong babae. Ganun ba? Saad ko. At agad na tumango sa kanya. Okay. Please tell me if you need something, ha? Pahayag ko bago ako umalis at dumiretso sa kantin. O ano, kumusta si Damon? Tanong agad sa akin ni Melody nang maupo ako sa lamesa. Okay naman, cold lang. Sagot ko at nagkibit balikat. Asan? Sabi ni Miss Cruz, i-guide mo ah. Tanong naman ni Tricia sa akin. If I know, gusto mo lang makausap si Damon? Singit agad ni Diana at napailing kay Tricia. Terador kasi yan ng gwapo eh. Dagdag naman ni Ina. Ayan na sila, ang mga Monteverde.
Saad ni Tricia at lahat kami ay napabaling sa pagpasok nila sa cafeteria. Parang bigla na lang bumagal ang oras at lahat ng mga mata ng mga tao sa cafeteria ay napukaw sa kanilang grupo. Ayan si Mevin Monteverde. Sabi nila maloko at siga ang isang yan. Ani Tricia habang pasimple namin silang pinagmamasdan. Blonde pa ang kulay ng buhok nito. Bagay na bagay naman sa kulay gatas niyang balat. Si Is Monteverde, babaero raw yan. Kwento pa ni Tricia at ngayon nabaling naman kami sa isang lalaki na mahikaw sa tenga. Yan naman si Peter Monteverde. Ani ni Tricia. Matalino at achiever daw yan sa dati nilang school. Teka nga, saan mo nalaman ang lahat ng iyan? Nagtatakang tanong ni Ina kay Tricia matapos nitong ipakilala sa amin ang mga pinsan ni Damon. Isa lang ang masasabi ko. Nasa lahi nila ang pagiging gwapo at maganda. Lahat din ng kutis nila ay pare-pareho. Girl, may pakpak ang balita. Ani Tricia at proud pang napailing. Agad akong umiwas ng tingin nang magtagpo ulit ang mga mata namin ni Damon ng ilang sandali. In fairness, lahat sila gwapo at magagandang lalaki. Komento naman ni Diana at napatango-tango. So, sila pala ang sinasabi ni Damon ng mga kasama niya ngayon. Ang mga pinsan niya, ang mga Monteverde. Bibili lang ako ng pagkain ko ha. Paalam ko sa kanila at agad nang tumayo. Emerald, right? Kaagad akong napahinto nang bigla akong tawagin ng isa sa mga Monteverde. Si Mevin. Oo. Sagot ko at pilit na ngumiti. Mevin, tawag ni Damon sa kanyang pinsan na para bang binabalaan niya ito. What? Nagtatanong lang ako. Alaman ko kasi na pinapasamahan sa iyo ang pinsan ko. Aniya at malawak na ngumiti. By the way, I'm Mevin Monteverde. Pakilala nito at inabot ang kanyang kamay sa akin. I'm Emerald. Saad ko at tinanggap ang kamay nito. This is Peter and Ace, pinsan din namin. Pakilala niya sa dalawa pa nilang mga pinsan. What's up? Ani lang noong Ace at sumalawdo pa sa akin. Hi, tipid na bati lang ni Peter. Sige ha, mauna na ako. Ani ko at nginitian sila lahat. Bago ako tumalikod at bumili na ng makakain. Kumunot ang noo ko at napailing. Hindi ko alam kung talaga bang nagpakilala lang sila sa akin o mayroon pa silang iba pang motibo. Hindi ko maintindihan. Matapos ang break time, ay bumalik na rin naman kami sa aming classroom upang ipagpatuloy ang mga klase namin sa maghapon na iyon. Tapos ka na? Gulat at hindi ko makapaniwalang tanong kay Damon nang uminto na ito sa pagsusulat. Bumaling ang mga mata ko sa papel niya at nasagutan na nga nito lahat ng problem na ibinigay sa amin sa math. Halos malaglag ang pangako. Samantalang ako ay nasa ikatlong number pa lang. Oo, tapos na ako. Tugon niya at marana ipinikit ang kanyang mga mata. Mukhang hindi lang naman si Peter ang matalino sa kanilang magpipinsan. Mukhang si Damon din naman. Wala pang 5 minutong sinagutan ng 10 problem na ibinigay sa subject naming math. Napabilib akong napailing at napangisi. Mukhang nasa tamang katabi ako. Nang matapos ang mga klase namin ay nagtulong-tulong kami sa paglilinis ng classroom namin. Lalo pa't isa ako sa mga cleaners nung araw na yan. Oh, ani ko at inabot ang walis kay Damon. Idinagdag siya ni Miss Cross sa grupo namin sa cleaners. Bakit? Pagtataka niyang tanong. cleaners ka rin ngayon.
Ayan, tulungan mo akong magwalis habang nag-ayos sila ng upuan. Ani ko at agad na ibinigay sa kanya ang walis. Alam mo, ngayon lang ako nagpasalamat na cleaners ako. Hindi nakasama ko pa si Damon sa grupo. Mahina itong umagikik habang hindi maialis ang mga mata kay Damon na abala sa pagwawalis. Napailing na lang ako sa kanya. Alam mo, humanap ka na lang ng ibang crush. Malabong magustuhan kanyang si Damon dahil mukha namang wala siyang interes sa pag-ibig. Hindi nga ngumingiti oh. Saad ko at napailing na lang. Hindi ako ang magpapangiti sa kanya. Sagot ni Tricia. At akala mo ay kaya niya talagang mapangiti si Damon, na para bang napakadali lamang ng bagay na iyon para sa kanya. Subalit para sa akin, mahirap iyon. Dahil parang kahit ano pang gawin ay hindi mapapangiti ang isang Damon Monteverde. Aray! Lahat kami ay napahinto nang sumigaw si Roxanne, ang isa naming kaklase. Ala, Roxanne? Ayos ka lang ba? Agad kaming tumakbo at dinaluhan si Roxanne na may dugo ang daliri. Ito kasing si Mark. Sabi na kasing alisin ang cutter doon. Ako tuloy ang nahiwa. Galit niyang saad kay Mark, nakaklase namin. Oh, ito ang panyo. Pumapatak na sa sahig oh. Komento ni Teresia at binalutan ang dumudugo niyang daliri. Lumabas ka na. Hugasan mo na agad yan. Ani ko sa kanya habang ang ilan naming kasama ay pinunasan agad ang dugo na pumatak sa sahig. Ngunit habang nagkakagulo sila ay napukaw ni Damon ang aking mga mata. Nang aksidente na bumaling ako sa kanya ay natagpuan ko itong nakakapit sa pader habang ang isang kamay nito ay nakakuyom. Namumutla ito at para bang nanghihina. Mariing nakapikit ang kanyang mga mata bago nito takpan ang kanyang bibig. Damon, ayos ka lang ba? Nagtataka kong tanong at nilapitan ito. Sandali lang akong tinignan nito bago niya agad kinuha ang bag niya at ito ay nagmarcha paalis sa classroom. Anong nangyari ron? Tanong ni Tricia nang makitang umalis si Damon. Nagkibit balikat na lamang ako. Hindi ko rin alam eh. Hindi naman sumagot. Sagot ko sa kaibigan ko. Nakakairitang maghapon. Pahayag ni Peter at ibinagsak ang kanyang sarili sa sopa. Kasama ang mga pinsan nito sa malaking mansyon na mga Monteverde. Biruin mo maghapon kung naririnig ang usapan ng mga estudyante. Kahit mga guro ay pinagpapantasyahan tayo. Lalo na kayong dalawa. Ani pa nito at napailing matapos sandaling pagmasdan ang dalawa niyang pinsan. Walang problema yon. Natatakam lang ako sa mga dugo nila. Yun ang malaking problema. Saad ni Maven. At bakit ka namumutla? Resita naman ni Ace kay Damon na walang kibo at nakatingin sa kawalan. Bakas na bakas sa mukha nito na mayroon siyang malalim na iniisip. Don't tell me, nahulog ka kaagad sa taong iyon. Tanong ni Maven. At mapanuri siyang binalingan. Sinong tao? Lahat sila ay natigilan nang dumating ang kapatid ni Damon na si Daphne. Narito ka na pala, miss. Sarkastikong puna ni Peter. Sa pinsan na nakasuot pa ng uniforme ng mga guro sa paaralan nilang nilipatan ngayon. Shut up. Oh, ano nga Damon? Si Emerald bang tinutukoy niyo? Tanong nito sa kanila at tinabihan ang kapatid sa isang sopa. Nananatili pa rin na walang imik. Well, maganda naman si Emerald. Bagay na bagay maging isang kaori na... Wag is. Wag siya is. Matigas at mapagbantang pahayag ni Damon sa kanya.
Sumipol si Mebin sa isang tabi at sinusuri si Damon. Kahit kailan ay wala pa siyang pinagtanggol na babae sa buhay niya. Hindi niya nga ito ginagawa sa kanila ni Daphne kahit pa noon pa. Basta, huwag kang mahuhulog, Damon. Tandaan mo, tao pa rin si Emerald at walang dugong vampira. Pagiging delikado iyon para sa lahi natin at para kay Emerald. Wala siyang kahit katiting na ideya ng mga vampira tayo. Mahabang saad ng isa sa mga pinsan niya. Ang dami niyong sinasabi. Hindi yun ang problema. Ani at malalim na bumunga ng hangin. Hirap pa rin ako sa pagkontrol ng sarili ko sa dugo. Kanina, habang naglilinis kami, nasugatan ng isa naming kaklase. Marin agad itong pumikit at tilabay hanggang ngayon ay nalalangha pa rin niya ang dugo ng kaklase niyang iyon. Napansin ako ni Emerald kaya nagtataka siya. I couldn't resist it, so I can live. Ang hirap labanan ng dugo ng isang tao. Pahayag niya at mabigat na huminga bago agad napapailing. Oh, tama ka na mga nababasa. Ang mga pamilya ng mga Monteverde ay pamilya ng mga vampira. Matagal nang naninirahan sa mundo ng mga tao ang mga kagaya nilang vampira. Marami na ang mga naging biktima, ngunit hindi lahat ng vampira ay masama. At hindi lahat ng vampira ay mabuti rin. Siya nga pala, kailangan niyong mag-ingat. May mga bago na namang krimen. Nagsisimula na namang gumawa ng masama ang ibang mga vampira. Pahayag ni Daphne sa kanila bago dumating ang isa nilang kasambahay at inihain ang dugo nilang iniinom sa halos araw-araw. Dugo lamang iyon ng hayop, hindi tulad ng mga masasamang vampira. Hindi sila kumikitil ng buhay ng mga tao para sa ikabubuti nila. Walang magiging kapahamakan basta walang magmamahal ng kahit sinong normal na tao. Pahayag ni Peter at isa-isa silang pinagmasdan. Sa mga sumunod pang araw ay madalas nang magkasama si Emerald at si Damon. Tuwing break time nga lang sila naghihiwalay sa bawat araw ng kanilang pasok. Walang kahit anong ideya sa Emerald sa tunay na pagkatao nito. Ang buong akala nito ay katulad niya lang. Isa lang din na ordinaryong tao si Damon. Damon sa'yo! Sigaw ng isa nilang kaklase at dinala ang bola ng volleyball kay Damon. Napakablangko lamang ng reaksyon nito nang paluin nito ang bola papunta sa kabilang court. Yun nga lang. Nananaginip ba ako? Tulalang tanong ni Melody. Halos lahat ng nanunood ay natulala sa lakas ng naging palo ni Damon sa bola. Justine! Sigaw ng ilan at mabilis na dinaluhan ang isa nilang kaklaseng lalaki nang bumagsak ito. Matapos na subuking harangan ang bola na galing kay Damon. Laglag ang panga ng lahat, baging si Emerald. Akala mo ay binugbog si Justin sa dumudugo nitong mukha. Sir, panalo pa rin kami. In po ang bola. Hirit ng isang grupo ni Damon at hindi alintana ang sinapit ng isang kaklase. Agad namang hinanap ng mga mata ni Emerald si Damon. Natagpuan niya ito na nakatayo sa gilid ng court na nakakapit sa isang upuan. Nakayuko ito at mariing nakapikit. Tila ba'y nanghihina ito. Kumunot ang noo ni Emerald sa oras na iyon. Naalala nitong bigla kung paano rin ito umakto nang ganoon noong nasugatan ng isa nilang kaklase habang naglilinis. Damon! Malakas niyang tawag nang nagmamadali na umalis si Damon doon. Sa oras na iyon ay hindi niya hinayaang makaalis si Damon nang walang kahit anumang paliwanag. Damon, sandali! Sigaw niya at agad niyang hinila ang braso nito
paharap sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Malalim na huminga si Damon. Lalong pang dumindi ang pag-aalala ni Emerald nang mapansin niya ang pamumutla nito. Huwag mo kong alalahanin. Mulamig niyang sagot kay Emerald at mabilis siyang tinalikuran. Tuwing may dugo, Ani ni Emerald na siyang nakapagpahinto kay Damon sa akmang paggal. Umigting ang panga nito at halos hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Doon niya napagtanto kung gaano katalino si Emerald. Talaga ngang mapag-obserba ito sa mga nangyayari sa kapaligiran niya. tuwing may dugo, bakit ang hina ka? Bakit parang takot na takot at allergic ka sa dugo? Diretsong tanong ni Emerald sa kanya. Lalo siyang hindi nakagalaw. Nawalan siya ng sasabihin at halos hindi niya alam ang dapat niyang isagot kay Emerald. Hindi nga niya alam kung paano niya ito haharapin. Habang si Emerald ay gulong-gulo sa kanyang likuran at punong-puno ng maraming tanong sa kanyang isipan. Damon! Napabaling ang mga mata ni Emerald sa pinsan ni Damon na dumadating. Si Peter. Malamig ang mga mata nito nang sandali nitong pagmasdan si Emerald bago bumaling ang mga mata sa pinsan niyang si Damon na hindi na nakuhang sagutin o kahit harapin si Emerald. Hinahanap na tayo, ani Peter bago hinila si Damon paalis doon. Ano yun ha, Damon? Tanong agad ni Peter sa oras na nakarating sila sa bahay. Anong nangyayari? Tanong naman ni Ace. Nakakarating lang kasama si Meben na wala ring alam sa mga nangyayari. Nakaupo lang si Damon sa sofa at wala na namang imik. Habang ang matalinong nerd na vampirang si Peter ay bakas ang iritasyon at pag-aalala sa mukha. Narinig ko si Emerald kanina. Tinatanong kung bakit tuwing may dugo ay parang takot na takot si Damon. Banggit ni Peter sa kanila. Ano? Gulat na tanong ni Meben habang si Ace naman ay nananatiling kalmado. Anong sinabi mo? Iyon ang naging katanungan ni Ace kay Damon. Matalino si Emerald, ani Damon. Walang hindi makakalagpas sa kanya. Dagdag pa nito. Kaya nga more reason para mag-ingat ka, di ba? Ani Meben at napailing kay Damon. Layuan mo si Emerald, saad ni Peter na nakapagpaangat na mga mata ni Damon sa kanya. Ano? Tugon agad ni Damon. Iyon ang pinakamagandang gawin bago pa niya malaman ang totoo nating pangapagkatao, Damon. Madali lang iyon. Pwera na lang kung may nararamdaman ka na para sa taong iyon. Lahat sila ngayon ay natahimik at napabaling ang mga mata kay Damon. Bakit ba galit na galit ka kay Emerald? Wala namang ginagawa ang tao sa iyo ha. Inis at gulong-gulo na saad ni Damon kay Peter. Alam mo kung paano namatay ang mga magulang ko, Damon? Nang dahil sa isang tao. Kaya kung may balak kang mahalin si Emerald, hindi ko siya matatanggap. Matigas nitong saad at agad na naglaho sa kanilang paningin. Anong nangyayari rito? Tanong ni Daphne nang dumating ito at naabutan sila. Hindi nagsalita si Damon at agad din naman na umalis sa kanilang mga paningin. Sa tingin ko lang, hindi mo dapat inayang maging malapit si Damon at Emerald. Nakakahalata na si Emerald. Komento ni Ace at nagibit balikat bago rin naglaho sa kanilang harapan. Kinabukasan sa paaralan. Para sa iyo, Emerald. Inabot ni Justin ang bulaklak kay Emerald. May sugat pa ito sa mukha dala ng nangyari sa laro kahapon ng seksyon nila. Yee! Sigawan ng mga kaklase nila sa loob ng classroom. Halika nga. Ani Emerald at agad na hinila si Justin sa labas ng classroom. Anong ginagawa mo?
May halong inis at naguguluhan niyang tanong. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit siya nito binibigyan ng bulaklak. Yun nga lang, ay wala siyang kaalam-alam na may ganito na palang nararamdaman ito para sa kanya. Hindi ba halata, Emerald? Gusto kita. Kaya nga ako naglakas loob na bigyan ka ng bulaklak. Pagtatapat nito sa kanya na agad namang ikinailing ni Emerald. Nahinto siya nang dumating si Damon na agad namang dumako ang mga mata sa bulaklak na hawak niya. Sa oras na iyon, pakaramdam niya ay maling makita ni Damon iyon na para bang isa iyong kasalanan sa mga mata ni Damon. Justin, hindi kita gusto. Kaibigan lang ang turing ko sa iyo. Yun lang. Pagdiretso niya kay Justin at ibinalik ang bulaklak sa kanya. Mula sa loob ng classroom ay malinaw na naririnig ni Damon ang usapan ng dalawa. Para namang gumaan ang dibdib nito nang marinig ang sinabi ni Emerald sa kaklase nilang si Justin. Bakit? Mapakla itong tumawa. Si Damon ba ang gusto mo, ha? Inis nitong tanong sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Galit na balik ni Emerald na tanong sa kanya. Lagi kayong magkasama ni Damon, ha? Matabang itong umisi at bigla na lang hinawakan si Emerald nang madiin sa kanyang braso. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Malakas na sigaw ni Emerald sa kanya. Si Emerald yun na. Alertong saad ni Diana at agad na napatayo nang masaksihan ang nagaganap na sa labas. Lawkong Justin yun na. Ani Tricia at akma na silang tatayo upang tulungan si Emerald. Nang bigla na lamang padabog na tumayo si Damon at agad na nagmarcha papunta kila Justin at Emerald sa labas. Hayaan mo na. Mukhang kaya na ni Damon to. Ani Ina at pinigilan si Tricia sa akmang paglabas. Ano? Si Damon ang gusto mo? Kabago-bago lang nun eh. Emerald. Agad na napalingon si Emerald kay Damon. Nang mabilis niyang inalis ang kamay ni Justin kay Emerald. Napahinto ito sa pagsasalita. Pagkatapos ay hinila nito si Emerald sa kanyang likuran. Tsaka hinarap si Justin. Mayabang ka na. Huwag kang nangingialam. Galit at sigaw pa nitong Saad. Sinubukan nito na itulak si Damon pero para lamang niyang sinalat si Damon. Ang hindi man lang napaatras ito sa kanyang kinatatayuan. Halata ang gulat sa mga mata ni Justin sa mga oras na yon. At ano kung ako ang gusto ni Emerald? Tanong ni Damon. May magagawa ka ba? Dagdag ba niya? Gusto ni Damon si Emerald? Komento naman ni Melody. Halata o. Dagdag ni Diana. Well, boto naman ako sa kanila kahit nakaras ko si Damon. Ani naman ni Tricia at nagkibit balikat habang halos lahat sila ay nanonood sa nagaganap sa labas ng kanilang classroom. Huwag na huwag mong sasaktan si Emerald, Justin. Madiin na banta ni Damon sa kanya. Ayaw mo naman siguro na dumanak ang sarili mong dugo. Halos kilabutan si Justin sa mga mata ni Damon at maging sa tono ng pananalita nito. Nagkulay pula ang kanyang mga mata na sinadya nitong ipakita kay Justin. Damon, lahat sila ay napahinto nang dumating si Miss Cross. Matalim ang mga mata nito kay Damon at agad naman na naglaho ang pulang mga mata ni Damon nang makita ang kanyang ate. Go back inside the classroom. Madaing utos nito sa kanilang tatlo. Mabilis din naman na bumalik sa kanya-kanya nilang mga upuan ang mga estudyante. Mag-uusap tayo mamaya. Pahayag nito kay Damon bago ito pumasok sa loob. Damon. Malakas na tawag ni Emerald kay Damon nang matapos ang klase nila sa umaga. Agad din naman siyang nilingon ni Damon.
Emerald, tawag niya. Salamat. Anya at malawak na ngumiti. Natatakot talaga ako kay Justin kanina. Mabuti na lang tinulungan mo ako. Dagdag nito. Wala yun. Sagot nito. Tsaka, hindi ko alam kung anong meron kapag nakakakita o nakakaamoy ka ng dugo, Damon. Pero palagi mong tandaan na pwede ka sa akin magsabi palagi. Ligtas lahat ang sekreto mo sa akin. Pahayag ni Emerald. Bago nito marahan na tinapik ang braso ni Damon. Napahinto si Damon at pinanood ang pag-alis ni Emerald. Iyon ang oras na batid na ni Damon na mali ang kung anumang nararamdaman niya para kay Emerald. Pero doon din naman niya nararamdaman na matatanggap ni Emerald ang buo niyang pagkatao. Anong ginagawa mo, Damon? Tanong ni Daphne sa kanyang kapatid habang nasa isang classroom sila at walang mga estudyanteng nakakarinig sa kanilang usapan. Alam ko ang ginagawa ko, madain na sagot ni Damon. Mahina namang tumawa si Daphne at hindi makapaniwala sa kapatid. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Damon? Pinakita mo lang naman kay Justin ang pagiging isang vampira mo. Singhal nito at malakas na hinampas ang kanyang mga kamay sa mesa na halos magiba sa lakas na taglay nito bilang isang vampira. At ano yun, ha? Totoo nga ba, Damon? Nagugustuhan mo na nga ba si Emerald? Diretso nitong tanong sa kanya. Rinig na rinig ko ang usapan ng mga kaklase niyo, Damon. Kahit sila halatang halata na may gusto ka kay Emer. At paano kung meron nga? Doon napahinto si Daphne. Takot at pangamba agad ang kanyang nararamdaman. Takot na baka mapahamak si Damon at ang buong Monteverde. Takot rin na madamay si Emerald na walang kaalam-alam sa totoong buhay na mayroon sila. Dahil kahit na pagbalik-balik ta rin pa nila ang mundo, hindi maikokobli ang katotohanang pinipilit lamang nila ang mga sarili nila sa mundo ng mga tao. Dahil kahit anong gawin nila, mga vampira lamang sila at walang sariling mundo. Damon, sinabihan ka na namin, di ba? Alam mo ang mangyayari kapag ipinagpatuloy mo yung nararamdaman mo para kay Emerald. Nangangamba niyang saad. Nasasaktan siya at para sa sarili niyang kapatid. Alam niyang gustong-gustong mamuhay ni Damon ng normal, katulad ng mga tao. Pero paano? Paano niya iyon gagawin kung hindi siya isang tao at isa siyang vampira? Mapapahamak si Emerald, Damon. Alam mo yan simula umpisa. Pahayag ni Daphne ulit. Alam ko. Tugon nito at mariin na pumikit. Gulong-gulo ang isip nito sa mga oras na yon. Pero ngayon ano ang gagawin mo? Hindi ko na alam. Pero sa ngayon, pwede bang hayaan niyo muna ako? Hayaan niyo muna akong maramdaman na tao ako kahit na hindi. Pakiusap niya sa kapatid bago ito lumabas ng silid at iniwang mag-isa si Daphne. Hindi naman na siya umapila at hinayaang umalis na si Damon. Sa kabilang banda, Emerald, tawag ni Damon kay Emerald nang palabas na ito ng paaralan dahil sa uwian na rin. O Damon, hindi ka pa ba uuwi? Asa na mga pinsan mo? Tanong nito at hinahanap ang mga pinsan ni Damon sa likuran niya. May gusto sana akong sabihin sa iyo. Anya na agad namang ikinakunot ng noo ni Emerald. Ha? Ano naman yon? Mabilis na tanong ni Emerald at puno ng pagtataka ang mukha sa harapan ni Damon. Malalim na bumuga ng hangin si Damon at diretso siyang tinignan. Punong-puno ng tapang ang mga mata nito. Gusto kita, Emerald. Gustong gusto kita.
Ha? Ano? Gulat na tanong ni Emerald. Nawala ito bigla sa kanyang sarili sa biglang sinabi ni Damon. Napagtanto nito na seryoso si Damon nang nananatiling blanko ang maamo niyang mukha. Damon, seryoso ka ba? Tanong niya ulit dito. Seryoso ako, Emerald. Pahayag nito bago gumuhit ang maliit na ngisi sa kanyang mga labi. I mean, 1 linggo mo pa lang akong kilala. 1 linggo pa lang din tayong nagkakasa. Pero sa 1 linggo na yun, Emerald, wala ka bang naramdaman? Iyon ang tanong na nakapagpahinto kay Emerald sa oras na yon. Sagutin mo ako, Emerald. Wala ka bang naramdaman? Tanong ulit ni Damon sa kanya. Sa halip na sumagot ay umiwas ng tingin si Emerald at bumuo ng maliit na distansya sa pagitan nila ni Damon. Ang totoo ay meron siyang naramdaman. Pero kahit minsan ay hindi niya iyon nilinaw sa kanyang sarili. Katulad na lang ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. At tila ba ay milyon-milyong mga paru-paro na lumilipad at naglalaro sa loob ng kanyang tiyan. Hindi ako humihingi ng sagot mula sa iyo, Emerald. Hayaan mo lang ako na mahalin ka. Pahayag ni Damon sa kanya. Bumusina ang isang sasakyan na siyang naging dahilan ng paglingon nila sa labas. Agad naman na binalikan ni Emerald si Damon sa kanyang harapan. Mauna na ako ha. Paalam niya at binigyan si Damon ng malambot na ngiti bago ito tuluyang nagmarcha paalis ng paaralan at sumakay na sa kanilang sasakyan. Sino yon? Tanong ng daddy nito nang umandar na ang kanilang sasakyan. Napapitlag si Emerald at nagising sa katotohanan. Siguradong hindi makakataka sa paningin ng daddy niya si Damon kanina. Si Damon, Daddy. Sagot niya at piniling idala ang mga mata sa labas ng bintana ng sasakyan. Kaklase mo? Tanong nito. Sa tono pa lang ng kanyang pananalita ay alam na ni Emerald na may iba pa itong iniisip at sinusubukan lang nito na hulihin siya rito. Kaibigan. Pagtatama niya tumango. Kaibigan lang. Mabilis na tanong ng daddy niya at halos hindi kumurap habang nakatitig sa kanya. Maging ang driver nila ay hindi maiwasang umisi habang naririnig ang daddy niya. He likes me. Pag-amin ni Emerald. Suot ang malaking ngiti sa kanyang mga labi. Tapos, gusto mo din siya? Tanong ng daddy niya. Hindi naman ito istrikto sa kanya, lalo na sa mga ganitong bagay. Yun nga lang, bilang ama ay hindi talaga mawawala ang pangamba sa kanya. Siguro, oo. Hindi ko alam. Nagkibit balikat si Emerald. Mabait si Damon, Daddy. Matalino rin, lalo na sa math. Napailing siya nang maalala niya na naman kung gaano kabilis na sagutan ni Damon ang math problems nilang activities. Isa pa, alam kong seryoso siya at mayroong parte sa akin palagi na gusto ko pa siyang makilala. Bumuga ng hangin si Emerald at napailing na lamang. Basta kung maging kayo na, sasabihan mo kami. Ayaw namin na sa iba pa namin malalaman. Alam mo yan, Emerald. Mahigpit na bilin sa kanya ng daddy niya. Oo naman, Daddy. Sagot agad ni Emerald. Samantala, sa kabila naman ay bumaba si Damon sa sinakyan nitong taxi at diretsong pumasok sa kanilang bahay. Suot ang maliit na ngiti na hindi mapawi sa kanyang mga labi.
Hindi ito maiwaglit sa kanyang isip ang reaksyon ni Emerald kanina. Mas lalo pa yata siyang nahuhulog dito. Paghawak pa lang niya ng pinto at binuksan iyon. Sa isang iglap ay agad siyang lumipad at tumama sa may pader sa loob ng bahay nila. Walang kahit anong sakit na ininda si Damon at sa halip ay bumaling ang matatalim na mga mata kay Peter. Na galit na nakabaling sa kanya. Peter, ano ba? Galit na sigaw ni Meben sa biglaan itong ginawa. Hindi nagsalita si Damon at akmang tatalikuran lang ito. Hindi pala mahulog ha? Mapaklang humalakhak si Peter. Pero ano itong umamin ka na kay Emerald? Nananatiling walang kibo si Ace habang pinagmamasdan ang mga pinsan. Si Meben naman ay hindi maiwasan na mag-alala sa kanilang dalawa. Umigting ang panga ni Damon kasabay ng pagkuyom ng kanyang mga palad. Mamamatay lang si Emerald. Sa isang kisap mata ay nakarating si Damon sa harapan ni Peter at natagpuan na lang nito ang kanyang sarili sa kamay ni Damon. Hawak ang kanyang liig habang siya ay nakataas sa ere. Naging kulay pula na rin ang mga mata ni Damon, gaya ni Peter. Nakalabas ang pangil at nandidilim ang paningin kay Peter. Damon, kumalma ka. Sigaw ni Meben at pilit siyang pinipigilan. Damon! Matigas na tawag ni Daphne sa kanyang kapatid. Hindi na kailangan pang lumingon ni Damon dahil sa kilalang kilala na niya ang boses nito. Mabigat ang naging paghinga ni Damon nang malakas siyang inihagi si Peter doon sa pader, kung saan siya nito malakas na itinula kanina. Halos mag-iba ang pader sa taglay niyang lakas bilang mga vampira. Masyado kang mainit, Peter, komento ni Ace at nilapitan ito. Inalok nito ang kanyang kamay para tulungan siyang tumayo, ngunit hindi iyon pinansin ni Peter at itinayo ang kanyang sarili. Ano, Daphne? Kukonsintihin mo ba yung kapatid mo? Manahimik ka, Peter. Galit na sigaw ni Daphne. Naging kulay pula na rin ang mga mata nito sa galit niyang nararamdaman. At bakit? Mamamatay lang din naman si Emerald kung Hindi siya mamamatay. Madiin na sa ni Damon. Nakakala mo ay siguradong sigurado siya na kaya niyang protektahan si Emerald. Parang isang baliw na malakas na malakhak si Peter at hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Nasisiraan ka na ba ng bait? Naglaho ang peking ngisi sa kanyang mukha at nananatili ang mga mata kay Damon. Kapag nalaman ng mga masasamang vampira ito, sa tingin mo ba hindi nila gagalawin si Emerald? Gagamitin nila si Emerald laban sa iyo, Damon. O laban sa mga Monteverde. Tama na. Galit na sigaw ni Meben sa kanilang dalawa. Alam mo ba ang ginagawa mo, Damon? Kaya mo bang protektahan sa Emerald laban sa mga masasamang vampira? Tanong ni Meben sa kanya. Hindi umiwas ng tingin si Damon mula sa mga mata ni Meben. Kumpara kay Emerald, kaya ko, Meben. Madiin niyang tugon bago naglaho sa kanilang mga paningin. Hindi sa kinukonsinti ko ang kapatid ko, Peter. Pero nagmahal ka rin noon, di ba? Nang bawal. Nagmahal ka ng kaaway, Peter. Pero ano bang ginawa namin? Ni Damon. Ha? Anong ginawa namin? Mapaklang umisi ito sa kanya. Hindi nagdalawang isip si Damon na suportahan at tulungan ka. Sana ngayong siya naman. Ganon din dapat ang gawin mo. Pahayag ni Daphne at dismayadong napailing bago rin nawala sa kanilang mga paningin. Mamatay na ang mga magulang natin at tayo na lang ang natitirang lahi ng mga Monteverde. Kung ano ang laban ng isa, laban ko rin. Kung talagang mahal ni Damon si Emerald,
Hindi ko siya iiwan. Lalaban ako kasama niya. Mahabang pahayag ni Ace at kalmadong bumuga ng hangin bago bumalik sa kanyang pagkakaupo sa sofa. Naintindihan kita, Peter. Pero hindi si Damon ang kalaban. Paalala lang ni Maven at maliit na ngumiti sa kanya. Sa mga ilang araw pa na naging malapit palalo si Damon at Emerald, ay hindi pa rin natatanggap ni Peter si Emerald. Bukod kasi sa tao siya ay hindi pa rin niya alam ang totoong pagkatao ni Damon. Salamat kuya. Masiglang saad ni Emerald matapos ipa-check ang ID niya nang papasok na ito. Sa hindi kalayuan ay nakatayo si Peter sa isang sulok. Malayo pa lang si Emerald ay naririnig na niya ito. Pumapadyak ang isang paa niya habang naririnig ng malinaw na malinaw ang bawat yabag ni Emerald. Napapalapit sa kinatatayuan niya. Peter, good morning. Tawag nito nang mapansin siya roon. Agad naman niyang binalingan si Emerald. Emerald. Tawag niya pabalik at binigyan si Emerald ng isang pekeng ngiti. Si Damon, asaan na? Tanong ni Emerald sa kanya. Sa mga oras na yon habang pinagmamasdan ni Peter sa Emerald, ay unti-unti niya napagtanto kung bakit na nga ba nagustuhan ni Damon si Emerald. Gusto mo ba si Damon? Diretso niyang tanong na nakapagpahinto agad kay Emerald. Baka sa mukha nito na hindi niya inaasahang tatanungin iyon sa kanya ni Peter. Kilala mo ba si Damon, Emerald? Kilala mo ba ang tunay niyang pagkatao? Namin. Sunod-sunod na tanong ni Peter kay Emerald. Kumunot ang noo ng babae. Ngayon ay puno na ito ng pagtataka. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Pahayag ni Emerald at pilit pa na tumatawa. Bakit sa tingin mo nanghihina si Damon sa tuwing may dugo? Bakit sa tingin mo ganon kalakas ang naging palo ni Damon sa bola? At napuruhan ng sobra ang kaklase niyo? Lalong dumagsa ang libo-libong katanungan sa isip ni Emerald sa mga oras na yon. Ano ba ang gusto mong sabihin, Peter? Kinakabahan na tanong ni Emerald sa kanya. Anong katotohanan? Hindi kita maintindihan. Ay, matatanggap mo ba si Damon kapag nalaman mong isa siyang... Emerald, matigas na tawag ni Damon na nakapagpahinto sa kanilang dalawa. Nilingon siya ni Peter at hindi nasindak sa malalamig at matatalim niyang titig sa kanya. Mabilis na hinawakan ni Damon ang kamay ni Emerald at hinarangan siya mula kay Peter na para bang delikado si Peter para sa kanya. Anong ginagawa mo? Madiin niyang tanong. Bakit hindi mo sabihin kay Emerald ang totoo? At kapag natanggap ka niya, wala nang problema. Huminto ito ng ilang sandali at bumaling kay Emerald mula sa likuran ni Damon. Basta yun na yun. Kapag natatanggap ka niya, tatanggapin ko kayo. Pahayag niya bago ito umalis na naglaho sa kanilang paningin. Laglag ang panga ni Emerald habang si Damon ay mariing napapikit sa sadyang ginawa ni Peter. Si Peter, tulalang komento ni Emerald nang harapin siya sa wakas ni Damon. Emerald. Ani Damon at hindi alam kung paano ba ipapaliwanag ang lahat kay Emerald. Sandaling napahinto si Emerald. Sa mga sandaling iyon ay pumasok sa kanyang isip na hindi niya alam kung totoo ba at kung dapat ba niyang paniwalaan. Bakit ka takot sa dugo, Damon? Ano ang mga sinasabi ni Peter sa tungkol sa totoo niyong pagkatao? Magkasunod niyang tanong. Malakas ang kabog ng dibdib nito habang hinihintay ang magiging sagot sa kanya ni Damon. Mamaya, kapag uwian na, magkita tayo sa likurang garden ng school. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Emerald. Pahayag niya kay Emerald.
Kaya naman sa buong maghapon na iyon ay wala sa sarili si Emerald. Halos wala siyang naintindihan sa itinuro sa buong maghapon. Kakaisip sa mga sinabi ni Peter sa kanya at sa tunay nga na pagkatao ni Damon. Naniniwala ba kayo sa vampira? Tanong bigla ni Melody habang nagbabasa ng libro ng Twilight. Nahinto si Emerald at agad na napalingon sa kaibigan. Oo, mga vampira nga ang pinangbibintangan sa mga krimen dito, hindi ba? Ani naman ni Tricia. Sa tingin niyo, totoo ba ang mga vampira? Lahat sila ay napahinto at napatingin kay Emerald. Sa lahat kasi sa kanila ay siya ang pinaka-imposible na magtatanong ng ganong tanong na patungkol sa mga vampira. Oh, bakit naman bigla kang napapatanong niyan? Hindi naman vampira si Damon. Takot lang sa dugo. Mahina silang nagtawanan habang si Emerald ay mas lalo pang napaisip. Alam niyo kasi, ang alam ko lang, nakahalo lang din iyang mga vampira sa mundo natin. Who knows, baka mamaya ay nakakasama na natin at nakakasalubong. Kwento ni Diana at nagkabit balikat sa kanila. I agree. Pero gwapo naman ang mga vampira, so why not? Kagatin na nila ako. Lahat sila ay napailing kay Tricia sa biro nito tungkol doon. Paano kung vampira ang taong mahal niyo? Tanong ni Emerald. Sa hindi malamang dahilan ay ibang kutob niya kila Damon ngayon. Ang hirap paniwalaan. Pero paano kung iyon nga ang katotohanan? Kinabahan na ako sa iyo, Emerald ha. Komento ni Ina at mahinang tumawa. Well, tatanggapin ko. Kaya nga mahal mo, di ba? Ani naman ni Melody sa kanya. Ako rin, mahirap paniwalaan yan at hindi biro ang sitwasyon na iyan kung totoo ha. Pero kung mahal mo talaga, tatanggapin mo. Tsaka dapat willing ka na lumaban kasama niya. Kahit ako pa siya at kahit sino pa siya. Mahabang saan ni Tricia. Aba, seryoso ha. Buweltan na lari ito. Iyon yata ang unang beses na naging seryoso si Tricia. Bakit ba natatanong mo yan? Nagiging vampira na ba kayo ni Damon? Biro ni Ina sa kanya pagkatapos ay nagtawanan sila. Sana nga ay biro lang yan. Ah, wala naman masama di ba? Anya at pinilit na tumawa. Sa huling klase ay hindi pumasok si Damon. Kaya naman mas lalo pang hindi mapakali si Emerald sa klase. Halos hindi ito makapaghintay na tumugtog ang bell. Halos hindi ito makapaghintay na tumunog ang bell. Bilang hudyat na uwian na. At ang nangyari ngayon ay hindi nagkaksaya si Emerald ng oras niya. Agad itong tumayo at kinuha ang bag niya sa kanyang upuan. Emerald, cleaners ka rin ah. Ani Tricia. Ikaw muna, may importante akong lakad. Anya at nagmamadali nang umalis. Nahinto si Daphne at pinagmasda ng nagmamadaling Emerald. Batid nito nakikitain niya si Damon. Nakarating sa kanya agad ang ginawa ng pinsan nilang si Peter. Emerald. Halos tumalo ng puso nito nang may isang lalaki na nakaitim ang humarang sa daan niya. May ilan pa lamang ang mga estudyante at hindi kita ang pwesto na iyon. Sino ka? Bakit mo ko kilala? Tanong niya rito. Ngumiti ito sa kanya at agad siyang kinilabutan. Kumabog ang dibdib niya sa takot at kaba. Ikaw nga si Emerald. Ani nito at lalo pang lumaki ang ngisi sa kanyang mga labi. Sino ka? Agad na umatras ang mga paa ni Emerald sa mga oras na iyon. Lalo na nang maging kulay pula ang mga mata nito at lumabas ang matutulis nitong pangil. Ano kayang mararamdaman ni Damon kapag pinatay kita? Hindi nakapagsalita si Emerald nang mabilis siya nitong itinaas mula sa kanyang leeg. Napahawak siya sa kamay nito. Nabatid niyang kahit anong gawin niya
ay wala siyang pag-asa na makawala. Da, Halos hindi na ito makapagsalita sa higpit ng pagkakasakal ng lalaki sa kanya. Pulang-pula na rin si Emerald at hindi na makahinga. Hanggang sa bigla na lamang tumirit ang lalaki sa may puno at bumagsak si Emerald sa mga bisig ni Damon na puno ng pag-aalala sa kanya. "Dito ka lang ha." Ani nito at hinawakan ng pisngi nito bago muling bumaling sa lalaki na pasugod ng muli kay Damon. Mabilis ang kilos ng dalawa. Agad na isinangga ni Damon ang mga atake nito hanggang sa dinampot lang ni Damon ang isang estrangherong lalaki at malakas na ibinalibag sa pader. Nanghina si Emerald sa mga oras na yon. Pero isa lang ang alam niya. Hindi na niya kailangan pang marinig ang kahit anong sasabihin ni Damon. Dahil alam na niya at alam na ang totoo niyang pagkatao. "Sinong may sabi siyang pwede mo siyang salatin?" Madiin at galit na saad ni Damon. Nang pulutin niya ang lalaki sa sahig na parang isang basahan lamang. Damon! Napalingon si Emerald at doon ay bigla na lamang sumulpot si Mevin kasama si Peter. Akmang tatakas ang isang lalaki ngunit mas naging mabilis ang mga galaw ni Peter at sa isang iglap ay naglaho silang dalawa. "Ayos ka lang ba?" Mabilis na dinula ni Mevin si Emerald. Ayos lang ako. Tugon niya at bumalik ang mga mata kay Damon. "Maiwan ko muna kayo." Ani Mevin at agad na naglaho sa kanilang mga paningin. "Kailangan mo pa bang marinig ang totoo naming pagkatao?" Tanong ni Damon sa kanya. "Mga vampira kami, Emerald." "Vampira ako." Vampira si Damon Monteverde at ang buong Monteverde. Tulala si Emerald at hanggang ngayon ay naglalaro pa rin iyon sa kanyang isip. Tila ba ay pinaproseso pa rin ito ang katotohanan ng kahirap nga namang paniwalaan. Pero sa sitwasyon ni Emerald ngayon, paano niyang hindi paniniwalaan kung nakita mismo ng dalawa niyang mga mata? "Alam ko nagulat ka," ani Mevin at binigyan ng tubig si Emerald na ngayon ay nasa kanilang bahay. Nagpaalam naman din si Emerald na gagabihin siya ng uwi at may maghahatid na lang sa kanya. "Mahirap paniwalaan pero totoo kaming mga vampira, Emerald." Natatawang saad ni Mevin sa kanya. Sino yung lalaki kanina? Bakit gusto niya akong patayin? Tanong ni Emerald at puno pa rin ng mga katanungan. "Isang masamang vampira. Sila ang mga vampira na umiinom ng dugo ng tao." Pahayag ni Is at naupo sa kanilang harapan. Kayo, ano ang iniinom ninyo? Tanong niya at tinitigan ng dalawa. "Dugo ng hayop," saad ni Is sa kanya. "Hindi kami ang mga nasa likod ng mga sunod-sunod na krimen dito sa mundo niyo, Emerald. Yung umatake sa iyo kanina maaari po yung masundan. Handa ka ba?" Pareho siyang tinitigan ni Ace at Mevin. Ako? Aniya at hindi alam ang dapat niyang isagot. Sa totoo lang, kayang-kaya niyo akong patayin. Tao ako. Wala akong taglay na lakas na katulad ninyo. Pahayag niya at mahinang bumuga ng hangin. "Mahal mo ba si Damon?" Tanong ni Mevin sa kanya. Hindi nakasagot si Emerald, ngunit mahinang tumawa si Is at nagkibit balikat naman si Mevin. Dahil sa dinig na dinig nilang malakas na kabog ng kanyang dibdib sa oras na tanungin iyon ni Mevin sa kanya. Bakit kayo tumatawa? Nagtatakang tanong ng dalaga. "Narinig namin lahat, Emerald. Kahit ang pinakamaliit na tunog." Pahayag ni Is. "Mahal mo siya kahit hindi mo sabihin. Iyon naman ang tinutubok ng puso mo." Wika ni Mevin sa kanya. Doon niya napagtanto na naririnig nila ang malakas na kabog ng kanyang dibdib
sa mga oras na yon. Emerald! Lahat sila ay napalingon sa kanilang likuran. Agad naman na kumunot ang noo ni Emerald nang masilayan niya si Miss Cross sa pamamahay ng mga Monteverde. Miss Cross, bakit ka narito? Gulat at nagtataka niyang tanong. Hindi agad sumagot si Daphne at sa halip ay pinakita ang kulay pula niyang mga mata kay Emerald. At doon ay napagtanto ni Emerald na katulad nila Ace, Peter at Maven at Damon ay isa ring vampira ang kanilang guro na si Miss Cross. Napatras si Emerald sa gulat. Bakas na bakas sa mukha nito na sa lahat ng tao ay hindi niya inasang si Miss Cross ay isa ring palang vampira. Vampira ka rin, ma'am. Isa ka ring Monteverde. Gulat niyang tanong sa kanya. Magkapatid kami. Tugon ni Damon habang ang mga kamay ay nakatago sa kanyang mga bulsa. Bigla itong sumulpot. Mabilis siyang binalingan ni Emerald at halos kinainisan niya ang sarili niya dahil sa hindi man lang niya napansing halos magkamukha ang dalawang ito. Alam mo, wala naman sa plano na mahulog kayo sa isa't isa. Pinasamahan ko sa iyo si Damon dahil alam ko na wala siya bang magiging kaibigan kundi ang mga pinsan niya. Paliwanag sa kanya ni Miss Cross. Halos hindi na makapagsalita si Emerald sa dami ng mga relasyon niyang nalaman sa araw na iyon. Emerald! Lumapit sa kanya si Daphne at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Binigay namin sa iyo ang tiwala namin mula sa sekreto namin ito. Sana hindi yun masira at manatiling nakatago ang katotohanan sa mga pagkatao namin. Saad ito kay Emerald. Wala pong problema. Anya at lahat sila ay tinignan hanggang sa bumagsak ang mga mata nito kay Damon. Hindi ko po sisirain ang tiwala niyo. Huling sampit nito. Ihatid ko na siya. Gabi na. Uwi ka naman ni Damon at aga naman ang tumayo. Tanggapin mo ito. Ani Maven at tinabot sa kanyang isang maliit na patalim. Sa hawakan nito ay may nakaukit pa roon na Monteverde. Hindi basta-basta gagaling ang vampira kapag nasugatan mo sila niyan. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Delikado ngayon at hindi posible na hindi masundan ang mga nangyari sa iyo kanina. Mahabang pahayag ni Maven kay Emerald. Sandali niya yung pinagbasan bago yun agad na inilagay sa bulsa ng uniforme niya. Susama ka magatid, Maven? Suwestyon ni Ace sa kanya. Sure, no problem. Pahayag nito bago nga nila inihatid sa Emerald ng kotse pabalik sa kanilang bahay. Mayaman kayo? Puno ng kuryosidad na tanong ni Maven sa kalagitnaan ng biyahe. Sakto lang. Architect ang daddy ko, si mami naman ay isang designer. Banggit niya habang ang mga mata ay nasa labas ng bintana. Asan nga pala ang mga magulang niyo? Tanong ni Emerald. Nagkatinginan si Maven at Damon mula sa rear mirror. Hindi nagsalita si Maven habang si Damon ay abala sa pagmamaneho. Matagal na silang patay. Ang ilan ay namatay sa digmaan. Ang ilan naman ay pinatay. Kumbaga, kami na lang ang natitirang lahi ng mga Monteverde. Paliwanag ni Damon sa kanya hanggang sa marating na nila ang malaking tirahan nila Emerald. Alam mo, ang layo ng bahay niyo sa sagot mong sakto lang. Mansion ito. Emerald, mansion. Ani Maven at napailing na lamang. Sinamahan ni Damon si Emerald hanggang sa harapan ng malaking nilang gate. Habang si Maven ay nananatili lamang sa kotse. Gusto niyong pumasok? Alok ni Emerald kay Damon. Hindi na. Baka kung ano rin ang isipin ng parents mo. Sagot ni Damon. Salamat nga pala kanina. Ani Emerald. Akala ko talaga mamamatay ako. Dagdag niya at muling napahawak sa kanyang leeg. Hanggang ngayon ay ramdam niya ang higpit at sakit ng hawak ng vampirang iyon.
Kung hindi lang dumating si Damon ay tiyak na pinaglalamayan na siya ngayon. Hindi kita pababayaan, Emerald. Kasalanan ko ito. Ako ang nagdala sa iyo sa gulong ito. Pahayag ni Damon sa kanya. Nagre-reklamo ba ako? Wala ka nang magagawa. Alam ko ng totoo. Ani Emerald at mahina lang na tumawa. Sige na, papasok na ako. Ingat kayo ni Maven ha. Anya na lamang at sandali pang tinanaw si Maven sa may kotse bago ito tuluyang pumasok sa kanilang bahay. Hindi umalis si Damon hanggat hindi niya nasisilayan ang pagpasok ni Emerald sa loob ng kanilang bahay. Pagka-uwi nila Damon, "Anong plano mo?" Yun agad ang naging bungad ni Peter sa oras na nakabalik sina Maven at Damon galing na naghatid kay Emerald. Magiging mas delikado na ang lahat ngayon, Damon. Siguradong malalaman ito ng masasamang mga vampira at dudumugin sa Emerald. Kung tayo, ayos lang. Kaya natin lumaban, Damon. Pero sa Emerald, hindi niya kaya. Mahina siya. Pahayag ni Isa habang lahat sila ay malalim ang iniisip. Kailangan mong magdesisyon. Kailangan natin makahanap ng solusyon. Pahayag naman ni Maven. Bumuga ng hangin si Daphne. So ngayon, ang tanging solusyon ko lang na naisip ay protektahan si Emerald. Kahit na anong mangyari. Yun lang ang magagawa natin. Wika ni Daphne at bumaling sa kapatid na si Damon. May dalawang solusyon at may dalawa tayong pamimilian. Saad ni Peter. Naagaw nito ang kanilang mga atensyon. Gagawin nating vampira si Emerald o magiging tao ka. Saad ni Peter kay Damon. Ikaw ang magdedesisyon yan, Damon. Sa tingin mo, papayag si Emerald na maging isang vampira? Tanong ni Maven at daang-daang umiling. Hindi siya pwedeng maging vampira. Kung maranasan niya lahat ng dinanas ko. Wika ni Damon at bumaling kay Peter. Paano ako magiging tao? Damon! Napatayo agad si Daphne dahil doon. Alam niyang gustong-gusto maging isang normal at ordinaryong tao si Damon. Pero kahit minsan hindi niya naisip na handa siyang maging tao para sa isang babae. Hindi nagsalita si Peter at inilagay ang kanyang mga kamay sa dibdib nito. Kailangang mabuhay ng puso mo, Damon. Kailangang tumibok ng puso mo gaya ng isang tao. Kapag tumibok na ulit ang puso mo, magiging isang tao ka na at unti-unting mawawala ang pagiging vampira mo. Pahayag ni Peter. Sa ngayon, wala pa akong naririnig na tibok sa puso mo. Patay ang puso ng bawat vampira at yun ang naging problema ni Damon sa oras na yon. At ano ang kailangan kong gawin para tumibok ulit ang puso ko? Tanong ni Damon. At desidido ng maging isang ordinaryong tao lang. Yan ang hindi ko masasagot. Hindi ko alam kung paano. Saad ni Peter at saka nagkibit balikat. Kinabukasan ay Sabado. Walang pasok. Kampante ang mga Monteverde. Dahil sa alam nilang sa bahay lang si Emerald at mas ligtas siya roon kaysa sa labas. Nakahiga si Emerald sa kanyang kama habang ang mga mata ay nakadikit sa kisame. Panay ang pagbuga dito ng hangin ngunit hindi rin naman maiiwasan ang mapangiti. Ay nako Emerald, kanina ka pang ngiti ng ngiti riyan. Batay sa kanya ni Manang nang kinukuha nito lahat ng marurumi niyang mga damit. Si Manang talaga oh. Komento niya at bumangon mula sa kama nito. Ipakilala mo na nga sa amin yung damo na yan ha. Para naman makilatis namin siya. Saad nito at napailing pa. Oo Manang, malapit na. Saad niya at mahinang tumawa hanggang sa lumabas na ito. At naiwan siya roon na mag-isa.
Makaligo nga, Tila ba huminto ang kanyang paghinga nang sa paglingon niya. Isang vampira ang agad na bumungad sa kanya. Sino ka? Nanginginig niyang saad at mabilis na napatagong hinawakan ang ibinigay sa kanya ni Maven. Malademonyo itong ngumiti sa kanya. Akalain mo isang tao lang ang napili niyang mahalin. Mahina itong malakhap. Malis ka rito. Malakas na itong sigaw, ngunit halos gumuho na ang mundo ng isang kaaway. Nang may dumating pa na isang lalaki na vampira at doon dumaan sa balkonahe. Huwag kayong lalapit, banta niya at itinutok ang patalim. Mahina lang na tumawa ang isang lalaki na kakarating lang at tila ba hindi nasindak. Sa oras na yun ay tanging si Damon lang ang nasa isip ni Emerald. Patid niya na wala siyang laban sa mga vampirang ito. Sa tingin mo na matatakot mo ako riyan? Tanong ng isa. At sa isang kisap mata ay naglaho siya sa paningin ni Emerald. Huwag ka nang pumalag, Emerald. Bago pa siya makasigaw ay agad na tinakpan nito ang kanyang bibig. At naamoy ang isang amoy na bigla na lamang siyang inaya ng antok. Sa ilang segundo ay agad siyang nawala ng malay. At ang huli nitong naalala ay nang mabitawan niyang patalim na nanggaling kay Maven. Sa tingin mo darating sila? Tanong ng isang lalaki na vampira. Ang kanilang bihag ay nakagapos sa isang upuan na nasa gitna ng malaking espasyo. Darating yun. Hawakan natin ang kahinaan ni Damon. Pahayag ng isa pa. Kahit anong mangyari, kailangan nating iligtas si Emerald. Saad na isa habang lahat sila ay naghahanda sa pagligtas kay Emerald. Madali ang mata ng bawat isa sa kanila sa kabila ng kapahamakan na maaari nilang danasin sa araw na iyon. Hindi nagkasaya ng oras ang mga natitirang Monteverde. Dali-dali silang pumunta upang iligtas si Emerald. Si Damon handa na itong mawala ng buhay. Maligtas lamang si Emerald sa kapahamakan na siya ang may kagagawan. Nandito na sila, saad ang isang lalakang vampira at agad na tumayo. Malayo pa lang ay dinig na nila ang mga Monteverde at amoy na rin nila ang dugo ng hayop na nananalaytay sa kanilang mga katawan. Nasaan siya? Iyon agad ang naging katanungan ni Damon. Nang sipain ito ang pinto at agad iyong nasira. Hindi kumibo ang lalaki at blanco ang ekspresyon na itinuro si Emerald. Nakagapos at tulang kamalay-malay. Pakawalan niyo siya. Huwag niyong idamay ang isang ordinaryong tao rito. Malamig na saad ni Daphne sa kanila. Isa-isa na rin namang lumabas ang marami nilang kasama. Halos magliyab sa galit ang kanilang mga dibdib nang masilayan ng inosenteng si Emerald. Huwag kayong duwag. Tayo ang magtuos-tuos. Matapang na singhal ni Maven. Unti-unting iminulat na Emerald ang kanyang mga mata. Ramdam nito ang panghina sa buo niyang katawan. Ilang beses itong kumarap hanggang sa luminaw ang paningin nito at bumungad ang maraming lalaki na hindi niya kilala. At sa kabila ng banda ay si Damon, kasama ang mga naninira pang Monteverde. Damon, mahinya niyang sambit sa pangalan nito. Ikinuyom ni Damon ang kanyang mga palad at nilingon si Emerald. Parang pinigya ang puso nito sa tawag ni Emerald. Iba talaga ang nagagawa ng pagmamahal, komento ng isa at malademonyong tumawa. Patayin sila, malakas at galit nitong sigaw, bago mabilis na sinugod ang buong Monteverde. Maven, si Emerald, sigaw ni Ace sa kanya nang magsimula ng lumabas. Mabilis naman na pumunta si Maven kay Emerald at sinimulang alisin ang tali nito. Daphne, sigaw ni Peter at lahat sila ay napahinto nang makita nila ang pagdanak ng dugo nito sa semento. Mula sa tiyan nito ay umawang ang mga labi ni Emerald nang makita ang isinaksak sa kanya ng lalaki. Iyon ang patalim ni Maven,
Yung patalim? Sambit niya. Sa isang iglap ay mabilis na nawala si Maven sa kanyang tabi. At ang lalaking sumaksak kay Daphne ay napugutan ng ulo. Huwag niyo kong intindihin. Ani Daphne at hindi inindang sakit na iyon. Hindi kita hayaang mabuhay. Wika ni Damon at sinugod ang leader ng lahat. Ngunit kung gaano siya kabilis ay mas doble ang bilis nito. Emerald, Agad na pumunta kay Daphne si Emerald. may sugat ka, Miss Cross. Tanong ng nag-aalalang sa ni Emerald. Huwag mo kong alalahanin. Kailangan mo nang makaalis dito. Ano? Paano kayo? Hindi ko kayo pwedeng iwan dito. Nag-aalalang pahayag ni Emerald. Emerald, makinig ka. Kaya namin ang mga sarili namin. Nang pumunta kami rito, hinanda na namin ang mga sarili naming mamatay para sa iyo. Nanubig ang mga mata ni Daphne sa harap ni Emerald. Hindi ako nagtataka kung bakit sa iyo nahulog ang kapatid ko. Dagdag nito at may sakit na ngumiti. Miss Cross, Lumuluhang tawag nito sa kanya. sige na Emerald, umalis ka na. Nito at nakikiusap sa kanya. Sige po. Wika naman ni Emerald. Namariin na pumikit bago ito nagsimulang tumalikod sa kanya. Ngunit hindi iyon nakatakas sa mga mata ng leader ng masasamang vampira na dumakip kay Emerald. Huminto ito sa gitna ng labanan nila Damon at ngumisi sa kanya. Bago pa makalabas si Emerald ay agad siya nitong hinila. Nanlaki ang mga mata ni Damon. Nang tapatan ito ng patalim si Emerald sa kanyang leeg. Emerald, Malakas na sigaw ni Damon. Ipinikit ni Emerald ang kanyang mga mata at handa nang tanggapin ang kamatayan niya sa oras na iyon. Ngunit ilang segundo ang lumipas ay wala siyang naramdaman na kahit ano. Damon! Malakas na sigaw ni Ace. At sa pagmulat ng mga mata ni Emerald ay bumungad sa kanya si Damon na may lumalabas ng dugo sa bibig. Bumagsak ang lalaki nang pugutan siya ng ulo ni Peter. Damon! Sigaw ni Emerald at agad siyang dinaluhan. Nakuha pang ngumiti ito at hawakan ang mukha ni Emerald. Damon, wika ni Maven. Ordinaryong patalim lang ito. Saad ni Maven sa patalim na ginamit ng masamang vampira kay Damon. Tao ka na. Ani Peter at malambot siyang initian. Tumitibok na ang puso ni Damon. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Wika ni Emerald. At ganaw na nga ang kanyang ginawa. Sa araw na iyon ay naging tao nga si Damon at nagkatuluyan si Emerald at Damon. Sino ba makakakala na tatanggapin pala ng babae? At hanggang dito na lang po kasi mayroon na nakasulat na wakas.